pinagpala po ba ang lahat? Amen. Handa na po bang makinig ng salita ng Diyos? Amen. So bago ang lahat, tayo po'y manalangin. Father God in heaven, we thank you so much, Panginoon, sa pagkakataong itong pinagkalaw mo na naman muli sa aming lahat para makinig ng iyong salita. Dalangin ko ang patuloy na kauhawan sa iyong mga salita, Panginoon. And I pray that let the Spirit of the Lord shall rest upon us, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and mind, the Spirit of knowledge and the fear of the Lord. Father, tayong salita lamang na nanggagaling sa iyo ang siyang mumutawi sa aking labi at lahat po ng mga salitang maririnig namin, Panginoon, ay ilalagay po sa aming mga puso't isip at maisa sa pamuhay po namin. Maraming salamat sa lahat, Panginoon, sa iyo ang papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So ayan po, hindi na po tayo lalayo dahil ang topic pa rin po natin for the month of January is about malungkot ulit kayo pagdating sa magbibigay. Kapatid, dapat baguhin na natin yung attitude natin. 2026 na. Pagdating sa pagbibigay, dapat lahat tayo ay gising. Amen? Para gising din si Lord para i-bless tayo. Amen? Ayan. So, ang topic po natin ngayon ay the power of His small seed. Ano ulit? Ayan. So, kanina po, nag-testify si Brother Anthony. And natuwa ako kasi sabi niyo, Lord, talagang saktong-sakto yung testimony niya sa topic namin ngayon. Kasi ano yung sinabi niya kanina? Maliit lang daw po yung kanyang ibinigay. Ano daw? Maliit lang yung kanyang ibinigay. Kaya nung narinig ko yun, oh Lord, sakto. The power of small seed. And ano bang sabi niya dito? Sa ating text in Matthew 13, 31 to 32, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang buto ng mustasa na itanim ng isang tao sa kanyang bukid. Ang buto ng mustasa ang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit pagtubo nito, ito'y nagiging mas malaki kaysa alinmang halaman at nagiging punong kahoy, kaya't nakakapagbugal ang mga ibon sa sanga nito. Amen! So, next slide po. Ayan, nakita po ba natin yung itsura ng mustard seed? Malaki ba? Maliit, parang itsurang kulangot lang yan, kapatid. Di ba pag binilog ko yung kulangot, maganda yung itsura niya. Ang liit, di ba? Sobrang liit pala talaga ng mustard seed. At inihilang tulad ito ng Panginoon sa ating pagtatanim. Amen? So, sino ang nakakakita ng mustard seed na yan? Nakikita niyo po ba kahit dyan sa malayo? Kita niyo o yung kamay lang yung nakikita niyo? Di ba sobrang liit, agatuldo? So, punta po tayo sa next slide. Number 1, God uses small seeds. Ano daw? Amen. God uses small seeds. Jesus teaches that the kingdom of God begins like a mustard seed. In giving, it is not amount that moves God. Naniniwala po ba tayo? It is not the amount that moves God, but the heart behind the seed you plant. Amen? Kasi hindi ka naman pwedeng magbigay, kapatid, na higit sa meron ka. Hello? For example, nakita mo yung kapatid mo, nagpe-prepare siya ng seed planting. Tapos nakita mo yung pinasok niya sa envelope, 5,000. So ngayon, nanliit ka. Eh wala kang 5,000. Pwede mo ibigay mo yung
Because it is not the amount that move God. It is our heart. Kung paano mo ibibigay ng buong puso yung itinanim mo. Amen? Many believers delay giving. Sasabihin natin, ay, buong January naman daw, so next Sabbath na lang. Tapos next Sabbath na lang ulit. Lord, hindi pa sapat to, hindi ko pa nakikita yung 5,000 ni Sister Marife. Next Sabbath na lang ulit, Lord. Hello? Many believers delay giving because they feel what they have is too small. Lord, ang liit kasi naman itong 500. Ang liit nitong 300, Lord. Nakakahiya. Ganun po ba yung mindset natin, kapatid? The Lord doesn't need our money. The Lord needs our heart. Amen? Kaya ito po ine-emphasize ko dahil marami sa atin, mga Kristiyanong iniisip na nakakahiya yung binibigay yung maliit. Diba? Siyempre isipin natin, ay maglalagay ng pangalan dito. Tapos ilalagay pa yung amount. Tapos mababasa ni Pastora. Tapos ni Sister Minda. Tapos ni Sister Ines, mababasa nila. Hello? Nahihiya tayo minsan, kapatid. Dahil maliit lang yung ibibigay natin. But the Lord is not looking into the amount, but looking into your heart. Amen ba? So next slide po, sabi dito, key truth, a small financial seed planted with a whole heart can produce a great kingdom harvest. Ano daw? A small financial seed planted with whole heart. Mga kapatid, buong puso. Hindi na pipilitan. Hindi para lang mag-comply ako sa sinabi ni Pastora. Kailangan mag-comply ako sa sinabi ng mga leaders na mag-seed planting ngayong January. Mag-comply ako. No. That is not the right mindset, kapatid. Because whatever you can and whatever you have, and plus you have the right heart to give for God's kingdom, the Lord will bless you more than that. Amen? Okay, so sa ating text po is Zechariah 4:10. Ang sabi niya dito, do not despise these small beginnings, for the Lord rejoices to see the work begin. To see the plumb line in Zerubbabel's hand. Alam niyo po ba yung kwento nito? Yung kwento ni Zerubbabel, nung sila po ay nag-i-start na magpatayo ng templo, nagsimula sila sa maliit. Tulad po natin. Hala niyo po ba nagsimula tayo sa malaking halaga para maitayo ang church building natin? Hello! Nagsimula po tayo sa maliit. Pawa na 100 na pledge, 500 na pledge, di ba? Tapos kung ano lang yung maibigay mo sa buong taon. Pero kita niyo naman po, ang templo ng Diyos, maganda, bakit? Maganda. At yan po ay nagsimula sa maliit. Amen? So sa Tagalog, may mga tao kumukot siya dahil kakaunti pa lamang ang nagagawa sa pagpapatayo ng templo. Pero matutuwa sila kapag nakita na nilang inilalagay ni Zerubbabel ang pinakahuli at natatanging bato sa templo. Amen? So, next slide po. Number 2, seed in God's kingdom. Money placed in God's hands becomes a spiritual seed. Ano daw po? Spiritual seed.
ito po ay hindi nasasayang, kundi ito po ay counted para sa Diyos. Giving is an act of faith, worship, and obedience. Sabi nga po ni Sister Cristel kanina sa kanyang testimony, out of your obedience to the Lord. Amen? Kita niyo po 2 years bago nasagot ang kanyang seed planting prayer. Pero, binigay pa rin ng Panginoon. May imposible ba sa Diyos? Wala. Lahat po kayang-kayang gawin ng Diyos. Amen? Every offering carries potential for multiplication. For example po, merong Farmer A and Farmer B. So itong si Farmer A, hindi po siya nagtanim ngayong season na to. Pero farmer po siya. Si Farmer B, nagtanim. Sino po nga-ani sa kanila? Pagdating ng anihan, sino nga-ani? Si Farmer B. Bakit? Dahil siya po yung nagtanim. Kapatid, hindi po tayo pwedeng umani at hindi po magmumultiply ang ating inani o ang ating mga seedlings kung hindi po tayo magtatanim at ibabaw sa lupa. Hello? Meron ka lang seedling, hawak mo. Hawak mo lang sa buong taon. Aani ka kaya? Hindi. Kailangan mo siyang ibaon sa matabang lupa, sa tamang lupa. Amen? Eh kung yung seed na yan, hindi mo tinanim. Tapos, Lord, palaguin ko. Kasi 100 lang to, Lord eh. So palaguin ko, magtaya ko ng loto. Di ba? Kapatid? Lord, magtaya ko ng loto, Lord, kasi 100 to. Tapos magiging 100,000 na to, Lord. Di ba? Sa tingin niyo po ba tama yung pinagtaniman ninyo? Hindi, kapatid. Mali po yung ating intensyon. Kasi ang Diyos po ay hindi tumitingin sa ating ibinibigay, kundi sa ating pusong mapagbigay. Amen? So, key truth. God doesn't need our money, but our heart, obedience, and faith to Him. Tanungin mo nga sa katabi mo, tama ba yung puso mo? Yung mo yung katabi mo, tama ba yung puso mo, kapatid? Kasi kung tama yung puso mo, ano man ang halaga ng dala mo, bit-bit mo, kapag sinabi ng pastor mo na plant your seed for your harvest, ibibigay mo yan. Walang hesitation. Dahil naniniwala ka na i-multiply ni Lord yan. Amen? Hallelujah! Sabi niyo po dito sa Luke 6:38, magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Ano po? Sinabi pa dito na huwag kayong magbigay pero bibigyan kayo ng Diyos. Hello? Kapatid, magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginamit nyo sa iba ay siya rin gagamitin panukat sa'yo. Amen? Gusto nyo ba na pag nagbigay kayo, ang aanihin nyo, siksik, liglig, at umaapaw? Amen! Alam nyo po, kapatid, bilang anak ng isang pastor, nakikita ko po kung paano hinahandal ng ating mga pastor ang ating finances. Alam niyo po ba na tuwing magkakaroon tayo dito
seed planting, ng first fruit, o kung ano man na ibibigay natin at ihahandog natin sa Lord, alam niyo po ba na yan ay dinedeklaran ng pastors natin ng blessing? Ito yung 100 mo, nakasama doon sa idineklara ng pastor mo. Sa tingin mo ba, hindi ka pagpapalain ng Diyos? Pagpapalain ka. Kahit na, yung giving na yan, yung seed planting na yan, napakakapal, tapos isa lang yung papel na nilagay mo dyan, kung pinagdasan ng pastor mo yan, kasama ka. Amen. Hallelujah. Kaya alam niyo po, sa ating pagbibigay, kapatid, stop measuring the seed and start trusting God. Amen. Basahin po natin sa next slide. Sabay-sabay tayo in 1, 2, 3. Stop measuring the seed and start trusting God. Amen. Huwag mong pilitin yung hindi mo kaya. Huwag mong ipautang yung ibibigay mo sa Diyos. Hello? Na-conscious ka. Ang kapal kasi ng envelope ni Sister Marife, ang kapal kasi. Next Sabbath, uutang ako. Higitan ko yan. Hello? Kapatid, very wrong. Kung anong maliit sa'yo, sa mata ng Diyos malaki kapag ang puso mo ay tama. Amen? Eh kung yan lang yung maibigay mo, sino pwedeng mag-question? Wala. No one can stop the blessings of the Lord. No one can hinder the blessings of the Lord if only you will obey. Amen? Amen. So let's go to number 3. Alam ko po nanginginig na po kayo sa mga upuan ninyo, ano? Hallelujah. Alam ko po sa atin, marami na pong nakapagbigay. Since nasa third Sabbath na po tayo, tama ba? Third Sabbath na po tayo. Pero para po sa mga hindi pa nakapagbigay, this is the big challenge for you, everyone. Amen? Patapos na po ang January. Hallelujah. So let's go to number 3. Your heart determines your harvest. Amen? Sinabi po ba dito na your churchmate's heart will determine your harvest? Sinabi po ba dito? Hindi. Your heart. Mga kapatid, ang sikreto yung puso mo. Depende sa puso mo ang aanihin mo. Hello? God responds to willing, cheerful, and faith-filled giving. E nagbigay ka nga. Na-ready mo na. Nasulat mo na lahat ng gusto mong isulat dyan. Back to back, kulang pa. Parang ako. Kulang yun isang papel. Di ba, syempre kung mag-ask ka na kay Lord, i-ask mo na lahat. Hello? Unlimited yan kay Lord. Hallelujah. Ngayon, na-ready mo na. Okay na. Tapos, ilalagay na sa basket. Nakasimangot ka. Tapos, nilaglag mo. Sabihin niyo po ba maganda? Hindi. Sabi niya, God responds to willing, cheerful. May cheerful pa ba dito? Amen. Lahat tayo ay cheerful in giving and faith-filled giving. Ano sabi niya sa pangalawa? Hesitant or doubtful giving limits the harvest. Hello? Kaya kapatid, huwag kang magtataka kung bakit 5 years ka lang nagsisid planting at hindi ka pa rin umaani.
Tinanong mo ba yung sarili mo kung tama ang puso mo? Hello? Ang Diyos po hindi madamot. Ang Diyos po hindi bingi. Ang Diyos po hindi bulag. Ang problema lang, madalas sa Kristiyano, madami tayong doubt. Madami tayong what if. Eh Lord, nagsulat ako dun pero parang imposible kasi to Lord Wait lang. Oo nga, imposible siguro to. Hindi siguro to mangyayari sa isang buong taon. Baka siguro next year pa. Hala siya. Sinulat mo nga dun, pero wala ka namang tiwala sa Diyos. Alam niyo po yung sinusulatan natin sa seed planting, love letter niyo po yan kay Lord. Ang nakakabasa po niyan si Lord, hindi pastor. Hindi po binabasa ng ating mga pastors kung anong nakasulat sa seed planting. Hindi po pagtsatsaga ng mga pastors natin yan sa dami po natin at sa dami ng prayer request natin. Kaya po natin yan nilalagay at pinapasok dyan ay para si Lord ang makabasa at si Lord ang magbibigay. Amen? Kasi kung po yung pastors po natin yan, Lord, I receive brand new house. Hala siya! Paano ibigay ni pastor yun sa'yo? Di ba? Amen? Kaya pag nagsulat po tayo sa seed planting natin, isinusulat po natin tong love letter natin para kay Lord. Yung sinusulat po natin na yan, pwedeng prayer request, pwedeng thank you Jesus lang, pwedeng thank you Lord sa blessings, o pwedeng Lord, ikaw na bahala sa 2026 ko. Diba? Nakadepende yan sa'yo kung anong isusulat mo dyan. Kaya kapatid, don't be hesitant and doubtful in giving your seed planting. Kasi konting percentage lang po na nahaluan yung faith mo, it's not faith. Hello? It's not already faith, it's doubt. Kasi may 1% na Hinaluan mo na ng what if Lord hindi matupad. So dapat kapag tayo po ay nagbibigay ng ating seed planting, the whole year na hindi mo pa nare-receive yan, 100% sure ka na marireceive mo pa rin yan. Amen? Sabi niya, hesitant and doubtful giving limits the harvest. Wholehearted giving invites, ano daw? Invites increase and multiplication. Amen? Gaano man kaliit yan, the Lord will increase it. The Lord will multiply it. Amen? God values obedience over amounts. Amen? Ngayon, tayo po napapaisip, Lord, magkano ba yung bibigay ko? Ano ba yung ibibigay ko? Ano ba yung best para sa'yo? Tapos nag-obey ka sa pastor mo. Pagpapalain ka ni Lord. Pero kung natapos na ang buong January ng seed planting, tapos saka mo lang naisipan na, oo pala. Nagpala, bigyan ko ng seed planting sa February na sis. Hello? We are given one whole month to give our seed planting. Amen? Hindi po ito sa pilitan. But instead, this is, ano ba to? It's an opportunity. Bakit? Bakit po kaya siya tinawag na opportunity? Kasi sa buong buwan, binubuksan ng Diyos at ng ating mga leaders and pastors ang pagpapala na dapat nating ma-receive for the whole year. Amen? Eh sa February, nagsara na. Late ka na. Kasi yung pinapabigay sa'yo ni Lord, ayaw mong ibigay. Paano na, kapatid?
Kaya kung anong meron ka at anong pinapabitaw sa'yo ng Panginoon, tulad ni Brother Anthony, sabi niya, maliit yung ibinigay niya. Pero anong kapalit? 170,000 plus free motorcycle worth 169,000. Fully paid. Paki-compute po, brothers and sisters. 370,000 pesos. Maliit, malaki. Malaki, kapatid. Magkano yung binigay ni Brother Anthony? 500, 1,000, 2,000, 5,000. Hindi natin alam. Pero wala pa sa kalahati. Wala pa sa 1/4. Brother Anthony? Nasa 1/4? Wala. Ano yan, bro? 3,000. Paki-compute ka kung ilang percentage ang 379,000 sa 3,000 pesos. Grabe, di ba? Meron po ba sa kalahati yun? Wala. 0.00. Ilang percentage is? 0.00079%. Hindi man lang umabot sa 1%, kapatid. Ang ibinigay niya compared sa kanyang inani. Amen? Amen. So sabi niya po dito sa 2 Corinthians 9:7, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Narinig po ba natin? Ayon sa kanyang pasya. Ayon sa inyong desisyon. Hindi po natin sinasabi magbigay ka ng ganito. Sister Clang magbigay ka 5K. Brother Emil, magbigay ka 2K. Sister Leticia, magbigay ka 1K. Walang ganun. Kapatid, kanyang pasya na ayon sa inyong pasya. Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Hello? That is found in 2 Corinthians 9:7. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Amen? Hallelujah! Kapatid, biblical ito. Nakalagay, iniibig ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan, maluwag sa loob, at hindi napipilitan lamang. Amen? Alam po ba natin yung kwento ng isang balo? Dito sa Mark 12:41-44. Naupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob sa templo. Umupo si Jesus sa tabi ng ng basket. Okay? At pinagmasdan ng mga naguhulog ng salapi. Imagine nga po natin nakaupo si Lord dito. Habang habang naglalagay kayo ng mga offering ninyo. Imagine nga po natin, kapatid, naupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng kaloob sa templo at pinagmasdan ang mga naguhulog ng salapi. Napansin niyang maraming mayayaman ang naguhulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang biyudang dukha. Grabe, di ba yung word? Yung term mo, dukha. Hindi mahirap ba? Dukha. Pag sinabing dukha, ikaw na yung mahirap sa mahirap sa mahirap sa mahirap na mahirap ka talaga. Diba? Hello? Lumapit ang isang dukha at naghulog ng 2 salaping tanso. Ilan po ang halaga ng 2 salaping tanso? 2 pesos. Tama ba? Tama ba, kapatid? 2 pesos yung inihulog niya. At anong sumunod? Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, sinasabi ko sa inyo,
Ang inihandog ng biyudang iyon ay higit na mas marami kaysa sa inihulog nilang lahat. Grabe, di ba? Sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Ngunit ang ibinigay ng babaeng iyon, bagamat siya'y dukha, ay ang buo niyang ikinabubuhay. Hello? Nakita ni Jesus, kapatid, ang inilagay ng babaeng iyon compared sa inilagay ng mga mayayaman na naglagay sa basket na yun. Pero anong na-appreciate ng Diyos? Sino? Yung babaeng balo. Why? Because He gave with her whole heart and with everything she has. Ibinigay niya lahat. Hindi tira-tira, hindi bahagi. Amen? Nanginginig na po ata kayo sa Gusto niyo na po ba mag-conclusion? Silence means yes. Oo, di ba? Naintindihan ko na po kayo, gets ko na po. Pag silensyo po kayo, ibig sabihin, amen. Ako na lang po mag-a-adjust, kapatid. Silence means yes. Amen? Hallelujah. So ang sabi niya dito, key truth. Wala na po yung ating operator. Yan. Key truth. It is not the size of the gift, but the surrender of the... Ayan. It is not the size of the gift, but the surrender of the heart that releases the harvest and can able to touch heart of God. Amen? Hallelujah! Kapatid, ang buhay Kristiyano, hindi lang service. Amen? Kasi paano ka pagpapalain ng Diyos kung hindi ka marunong magbigay? Hallelujah! Amen? Let's go to number 4. God multiplies the seed. Sino ang gusto na magkaroon ng multiplication sa mga ibinigay nyo? Amen. Lahat tayo gusto natin ng multiplication sa seed na ibinibigay natin. So our responsibility is to give. Hello? Our responsibility is to give. Because the more you give, the more you will receive. Amen? And God's responsibility is to multiply. Ang Diyos ang mag-multiply. Ang gagawin mo lang, magbibigay. Amen? Nang ilang beses sa isang taon? Once. Kapatid, once. Ang seed planting po natin is once a year. Every January. Amen? Kaya bakit mo pagdadamutan ng Diyos? Amen? Financial seeds do not return the same way they are sown. Hindi yan babalik sa'yo ng katulad ng ibinigay mo. Malungkot po ba? Hindi. Because God multiplies them for greater than the seed we plant. Oo, kapatid, di siya babalik sa'yo, di babalik yung 3,000 sa'yo. Pero sa buong taon, naligtas ka, hindi ka nagkasakit, nagkaroon ng salvation ng family mo, naayos ang relationship nyo, na-promote ka, in-increase ang sahod mo, hello!
Amen? Financial seeds do not return the same way they are sown because God multiplies them far greater than the seed we plant. Malayong malayo sa itinanim mo. For example, si Ma'am Melissa, magkano yung tinanim niya? 5? 10? Na-promote siya. Magkano sahod niya? Bumalik po ba yung tinanim niya? More than, far greater. Dahil yung posisyon niya, hindi na siya madedemot. Ang susunod niya, mapropromote ulit siya hanggat siya rin may-ari ng school. Gusto mo yan? Diba? Grabe si Lord. Kala niyo nakakatawa, magpapatayo tayo ng school sa church. O diba? Tayo naman mag-aari ng school. Hallelujah. God's increase goes beyond your money. Bringing you provision, favor-filled opportunities, peace, good health, and salvation, and even relationship. Reconciliation, tulad ng sinabi ni Sister Christian kanina. Mababayaran po ba natin ang maayos na pamilya? Ang buo at masayang pamilya, mabibili kayo ng salapi? No, kapatid. Only God can fix your relationship. Hello? Hallelujah. Hindi lang po ibabalik ng Diyos ang ibinigay natin through money, kundi whole our being, whole, lahat po. Ibig sabihin, our finances, spiritual, body, financial, and material, lahat po nag-i-increase. Amen? Even protection of the Lord. May magagawa po ba tayo pag yung mga angels sabihin ng Lord, huwag mo lang bantayan yan? Wala po tayong magagawa, kapatid. Amen? Ang Diyos po ay sinusubukan ka sa iyong pagbibigay. Dahil sa maliit na pagbibigay na yan, bubuksan ng Diyos ang durungawa ng karangitan na walang sino makakapagsara. Amen? Kahit pa sabihin ng lahat ng office mate mo, hindi niya deserve mag-promote. Eh kung binigay sa yung posisyon, may magagawa sila? Wala. Kapatid, dahil kung anong para sa'yo, ibibigay ng Diyos yung para sa'yo. Amen? For example po, on my personal testimony, ako po mismo, kitang-kita ko that every year, I do a seed planting, I give my seed planting. Ang Diyos po ang nagbabalik. Amen? Kaya sabi niya po sa 1 Corinthians 3:6-7, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig. Subalit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Hindi ang nagtanim o nagdilig ang mahalaga, kundi ang Diyos, sapagkat siya ang nagpapatubo at nagpapalago. Amen? Ano bang ibig sabihin nito? Ako yung nagtanim. Tinaniman ko yung seed planting. Ang nagdilig sino? Si Apollos. Sino si Apollos? Ang mga pastors. Ang mga intercessors. Hello? Kapatid, hindi lang ikaw na nanalangin sa seed planting mo. Ang mga pastors mo, ang mga leaders, ang mga intercessors. Why? Because we are all family. Amen? Kaya kung tinaniman mo yan at biniligan natin lahat ng sabay-sabay, ang Diyos ang magbibigay ng ani. Amen? Hallelujah! Kaya panoorin po natin itong short video na ito
ng mustard seed. Yan, panoorin po natin maigi itong kung paano tumubo yung mustard seed. Ayan. Seed to flower in 37 days. Kapatid, 37 days po ito ha. Tingnan nyo maigi kung paano lumago ang mustard seed. Lagyan lang po natin ng sound para medyo intense. Di ba? Tatawag ako mamaya, recitation. Recitation to kapatid, manood kayo. Tapikin mo rin na kayo kung natutulog yan. Panoorin po natin maigi ito. 37. Kita niyo po kung gaano siya katangkad? Nakita niyo? Grabe yung butil niya, di ba? Ginamitan ng Johnny, kapatid. Johnny. Hindi po ginamitan ng kamay kasi hindi niya makuha. Johnny yung pinagtanim. Ano ang inani? Napakatangkad at mabulaklak. Di ba kumikewang-kewang na siya sa sobrang bigat? Gusto niyo yun? Kumikewang-kewang kayo sa magpamana, Lord, ang bigat na, wait lang, Lord. Di ba? Saya kaya. Di ba? Hallelujah! Napakaganda kapag tayo ay nagtanim. Maliit man yan, aani ka din. Amen? So let's go to number 5. The harvest is bigger than the giver. Ano daw? Harvest is bigger than the giver. Itagalog ko po. The harvest is bigger than the giver. Sinong nagbigay? Ikaw. Pero yung tinanim mo, mas malaki pa sa'yo. Hello? Hello? Kapatid, mas malaki pa sa atin yung aanihin natin. The mustard seed grows into a tree that blesses others. Amen? Alam niyo po yung mustard seed ng 37 days? 37 days lang po yun. Pero yan po, kapag natuloy-tuloy, siya po ay nagiging puno. Alam niyo po ang puno ng akasya, alam niyo yung puno ng akasya na sobrang taba at sobrang lago. Para kung ganun yung mustard seed kapag naging puno siya. Ipapakita ko po yan sa inyo mamaya. Financial giving builds churches, supports mission, supports evangelisms, Bible studies, feeds the needy, and advances the gospel. Saan daw po napupunta, kapatid? Sa bulsa ng pastor. Saan napupunta? Tulog na kayo, guys. For the enlargement of God's territory. Hello! Wala tayo lahat ng ito, mga kapatid, kung di tayo sa seed planting mo. Wala yung kapatid mo na yan kung di tayo sa seed planting mo. Hello? Your seed becomes a shelter, a provision, and salvation for many. Amen? Alam niyo po ba na yung seed planting na yan ay ibinibigay sa bawat pioneering teams? Thanksgiving pala, Thanksgiving. Ibinibigay para sa church.
Hindi para sa layaw ng pastor, bakasyon ng pastor, bili ng kotse si pastor. Hello? Our seed planting is not for our pastors. It's for the lost souls. Para sa gawain ng Panginoon, hindi para sa layaw at sa mga ambisyon ng pastor, kundi para sa iyo. Para sa iyo na nagtanim para ikaw ay umani. Kasi kapag hindi ka nagtanim, hindi ka aani. Amen? Sabi niyo po dito sa Matthew 25:35 to 40. Sapagkat nang nagutom ako, ay pinakain nyo. At nang nauhaw ako, ay pinainom nyo. Nang naging dayuhan ako, ay ipinatuloy nyo ako sa inyong tahanan. At nang wala akong may suot, ay binilisan nyo ako. Nang may sakit ako, ay inalagaan nyo ako. At nang nasa kulungan ako ay dinalaw ninyo. Alam niyo po ba na yan ang sinabi ni Jesus? Meron kausap si Jesus, yung wise man. Yan yung sinasabi niya. Sabi ni wise man, hindi ko gets. Hindi ka naman nakulong, Lord. Hindi ka rin naman nagutom. Hindi ka rin naman nawala ng bahay. Pero anong sabi ni Lord? Kung anong ginawa mo sa kapwa mo, sa least people, ay ginagawa mo sa akin. Hello? Kaya yung ating mga evangelism, pioneering, yan po ay ginagawa natin hindi para sa kanila, kundi para sa Diyos. Amen? Amen. So my testimony of seed planting. Yung mga iba sa inyo ay present po nung ako po ay nag-testify about my seed planting. Number 1, ang binigay ko po is maliit lang. Maliit lang kasi ito pong nilagay ko dito, Jam, Robin, and Oz. So tatlo po kami. So, maliit na halaga lang. And number 1 na nilagay ko po sa desire ko is maging 6 to 7 digits yung sahod ko sa TikTok per month at mag-trending ang mga videos ko para makapagbigay ako sa pagpapatiles, electricals at paint ng church building. Grabe po, no, specific yung nilagay ko talaga dito eh. Nangyari po ba? Kapatid, nangyari po ba yung 6 digits? Amen. Alam niyo po ba kung magkano yung ibinigay ko para kay Lord? Noong 2025, tatlo po kami ha. Ako, si Brother Robin, si Oz. 3,000. 3,000 kay Brother Anthony. Nag-iisa lang siya. Tatlo kami, 3,000 ang binigay ko. Pero anong binigay ni Lord? 300,000 na sahod sa TikTok. Hallelujah! Kapatid! Wala pa sa 0.00001%. Diba? And number 2, overflowing bookings na Little Toes and customers for Robin. At nangyari po. Amen? Number 3, makapag-put up ng business ng Robin Coffee sa St. Louis. Nangyari hindi? Nangyari, kapatid. Yung 3,000 na inihulog ko dyan, hanggang ngayon, nag-accumulate ng income. Hallelujah! Amen? Ang dami ko pong nilagay dito ngayon, dami kong answered prayer.
wala din ipon, di ba? And number 8, complete healing ni ate, cancer-free. Maliit, malaki. Malaki bagay yun, kapatid. 3,000, humingi ka ng cancer-free? Buhay ang hinihingi mo kapalit ng 3,000 pesos. Hello? Kapatid, nothing is impossible with God. Amen? Amen. At next po, matapos na ang building ng church, and ito na, lahat tayo nakaupo sa malamig na church building. Amen? Hallelujah! Kapag po tayo ay nag-seed planting, idamay nyo na lahat. Diba? Pansarili mo, sa asawa mo, sa anak mo, para sa church, para sa pastor mo, idamay mo lahat, kapatid. Sasagutin ni Lord yan. Amen? And number 11, this is the most, sabihin ko na lang na pinakamalaking regalong ibinigay sa akin ni Lord ng 2025. Makapag-serve kay Lord fully this year. And revival and restoration. Ano po nangyari sa akin? Hello? Kaya mo bang bayaran ng 3,000 ko ang revival ko? No. Kapatid, I was revived and restored in serving the Lord. Amen? Amen. Hallelujah. And number 14, devotion as family. And thank you, Jesus. Kasi kami po ay nagkaroon na ng devotion ng asawa at ng aking anak. Ayan, to God be all the glory for that. Kasi alam niyo po, sa panahon ngayon, napakahirap yayain ang pamilya na makisama mag-devotion sa'yo. Tama, mali. Tawagin mo yung anak mo. Anak, halika ng devotion. Ma, nag-review pa ako, ma. Tapos tawagin mo sa mo, ikaw na lang mahal, mag-pray na tayo. Ay, tatapos pa yung, overtime. O, diba? Ang ending, ikaw na lang nag-pray mag-isa. Diba? Hindi na siya devotion as family. Personal devotion na siya. Diba? Ito po ang isa dapat sa ilagay na sa seed planting nyo. Magkaroon po kayo ng devotion as family. Amen? Amen. And number 5, walang magkasakit at mahospital. So, nangyari po yan. And last but not the least, lahat ng pains, hurts, cries sa past 2024, mapalitan ng overflowing blessing and joy for 2025. And I receive it in Jesus' name. Nangyayari po! Amen! Even small acts of obedience, prayer, or kindness can grow into a great kingdom impact, can grow your life, your family, your relationship with the Lord. Amen? Amen. So, sino po ang excited magbigay? Oy, gising sila. Yan ang gusto ni Lord. Kasi hindi nakatingin si Lord sa bulsa mo, kundi sa amen mo. Amen. Hallelujah. So, pumunta na po tayo sa favorite ng lahat. Tignan nyo. Ngayon ko lang nakita yung mga ngipin nyo. Kanina pa ako dito. Okay. And, hindi dito po yan. Kalma. Sabi ni Pastor Ben, yung malaki pang video ng Master Seed. Kalma, Pastor Ben, kalma. Okay. Excited siyang makita yung puno ng mustard seed. Okay. Conclusion. Basahin po natin lahat in 3, 2, 1. Amen! So next
small seed, whole heart, great harvest. Next slide. Ayan. Nakita niyo po yan? From that small seed to that big tree to sobrang daming flowers. Kapatid, excited ka na bang ma-receive yung answered prayers mo? Amen! Hallelujah! Kapatid, hindi mo akalain na yung 100 pesos na yan ang mustard seed magiging ganyang kalaking puno. Diba? Amen! Kaya, next, the question is, basa. Hello? Tanungin nga po natin yung sarili natin. What financial seed is God asking me to plant? And are you holding back? Are you hesitant? Because you only have 100 pesos, 500 pesos, 1,000 pesos? And this is the challenge. Today, choose obedience and trust God for the harvest. Amen.